sinasabi mong kinidnap ni General Torre yung tatay mong kriminal? Eh may warrant yun. May kaso yung tatay mo. Putang ina mo ka. Doon mo isigaw sa ICC na kinidnap ang tatay mo. Gago. Sabi mong kinidnap yung tatay, hindi ka makamove on. Yung kapatid mong luka-luka na kulang sa kantot na si Sara Duterte, tanggap niya na nga sa sarili niya na hindi nyo na maibabalik ang tatay nyo. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Ito ang maganda pag-usapan mga kumare ko. Shoutout sa inyo mga kumare ko, no? So napanood nyo yung preview. My goodness. Ayan, may isang bayaran na tanso vlogger na kalbo na napakarami ng alahas, no, nakapalupot sa kanyang katawan. Bakla yan ho, yung kalbo na yan. Pero grabing magsalita, no, sa Duterte, no? Pinagmumura si Mayor Baste. Kita nyo naman, pati naman si Inday. Grabe, kulang daw sa bengbang. Putar guys ka. Pag alam niyo mga babae, no, pag nanalo itong si Vice President Sara Duterte itong 2028, ano kaya gagawin dito sa mga tarantado ng mga tanso vlogger na to, no? Grabe, no? At ito masasabi ko dito sa isang tanso na tong tarantadong ito, no? Bakit ay mayaman ka, sabi mo mayaman ka, pero bakit yung ngipin mo bulok? Bakit hindi mo man lang ipaayos? No, scammer kang gago ka, no? Scammer. Alam niyo mga babayan, yung mga pinapakitang ganyan ng mga naka-arkoteto sa katawan na sabi mayaman sila, maraming alahas, hindi natin alam kung peke yan o o nagmamayaman lang yan. Dahil syempre pang-asar niya yan eh. Ito masasabi ko sa iyo, no, kalbo. Bago ka magsabi na mayaman ka, magpakita ka ng mga alahas mo, paayos mo muna yung ngipin mo, okay? Bulok eh, hiwa-hiwalay eh. Tartadong to, no? Ganyan-ganyanin mo yung aming mga presidente. Presidente sa 2028, vice pa lang ngayon, no? Ngayon, mga babayan, ito sa baklang ito, no? Ipapaayos niya muna daw yung kanyang ngipin. Paayos mo muna yung ngipin mo bago ka magsasabi na mayaman ka. Bago mo ipakita yung na yan, yung mga alas mo, dapat meron kang katibayan na 24 carats yan. Kahit naman magsuot niya, ang pangit mo pa rin eh. Hindi ba mga babayan, comment nga kayo dyan mga kumare ko, pag tulong-tulungan nga din itong tarantadong baklang ito. Kita nyo yung ngipin niya, kulang-kulang, tapos hindi man lang magpa-cleaning. Hindi ata nagtututbrush itong tarantadong to eh. Hindi ka magtutbrush ka naman, kalbo. At kahit naman ipaayos mo yung ngipin mo na yan, pangit ka pa rin. Pangit ka pa rin, boy. Hindi pala bakla. Alam mo yung mga bakla, hindi ko naman inaaway yun eh. Pero itong baklang ito, dapat awayin to eh. Bastos. Napakabastos ng bakla nito mga kababayan. Mamaya panoorin natin itong sabay-sabay yung full video. At kayo na kayo na bumanat diyan. Banatan nyo. Gulpihin nyo sa comment section mga kumare ko. Tapos paki-share nyo sa mga kumare natin na iba na mga naglalaban, nagpapalitan ng anak at ay naghihin traktor. Kasi ayan yung mga share natin mga naghihin traktor. Shoutout sa iyo sa mga tiga Nueva Ecija diyan, mga kumare ko, mga kumpare ko, no? Andito tayo sa Nueva Ecija kasi meron tayo ditong pinuntahan na emergency. Ngayon, balikan natin itong kalbo na to. Alam nyo, itong kalbo na to, matagal na to. Napapanood ko na rin to. Grabing manglait, grabing laitin si Tatay Digong, no? At ay hindi daw matanggap ni Baste, mga babayan, yung pagdala kay Tatay Digong sa ICI, no? Meron naman daw warrant. Si Raulo ko bang kalbo ka? Meron ngang warrant, sabi mo na may warrant, no? Ito papaliwanag ko sa iyo kasi ang mga tanso vlogger, mga bobo kasi kayo. Ngayon, hindi daw matanggap natin na si Tatay Digong ay dinala sa dahig. Meron naman daw warrant. Wala ngang due process, kalbo. Bakla, makinig ka. Kung talagang hindi kinidnap itong si Tatay Digong, no? Bakit nasa dahig? Dapat hindi siya kidnapin, hindi siya dalhin doon. Dapat magkaroon muna ng due process. Hindi mo ba napapanood yun? O talagang bulag talaga kayo? Dapat i-hearing mo na dito yan. Meron naman tayong batas na pwede naman na limites kay Tatay Digong. Inapuran nyo eh. Kinidnap nyo eh. Hindi mo lang talaga amin talaga sa sarili mo kasi kalbo ka. Kalbo kang baklang mayaman na ang pangit ng ngipin mo na hiwa-hiwalay. No? Hindi kami naniniwalang mayaman kang gago ka. No?
Nagyayaman-yamanan ka lang, baka pwede ka na bumili sa Shopee ng mga alas na ganyan, ipalupot mo sa mukha mo, saka kahit naman ipalupot mo yung mga gold na yan sa mukha mo, sa katawan mo, pangit ka pa rin. Di ba? Pangit ka pa rin, kalbo. Wag kang kahit balutan mo, maggawa ka ng molding, no? Ibalot mo sa mukha mo, yang gawin mong maskara, yang gold na yan, no? Sinasabi mong gold at mayaman ka. Pangit ka pa rin, boy. Pangit ka pa rin, wag ka nang magmalinis, no? Kahit magpunta ka pa kay Vicky Bello, baka tanggihan ka eh. Kasi bawal kay Vicky Bello yung mga pangit, yung mga katulad mo na mukhang kabayo na mukhang nasagasaan ng train. Di ba? Ito mga babayan, ito ang babantayan natin to. Soon, no? Yung kakadakdak nitong baklang kabayo na to, no? Soon, mag-iiyak later to. 'Di ba? Kung hindi ka man lang minumura ni Baste, ni BP Sara, kami mumurahin ka namin, puking ina mo ang bakla kang pangit ka. Okay? Yung kapangitan mo kasi kapangitan din ng ugali mo. 'Di ba? Paano kung ito ang yung manalo to ng kapitano, ano man, konsihal? Nako po, kawawa yung baryo nyo, wag nyong iboboto yan. Kasi nagpapalakas lang yan, susunod naman yan, tatakbo na rin ng ng politics eh. Wag kayong papayag mga babayan na sa lugar nyo may tumakbong ganyang kapangit na bakla, okay? Tapos pinagmamalaki yung kanyang kayaman at mayaman siya. Ganyan din gagawin sa inyo yan. Oo, saka itong mga ganitong mga tao, dapat ito tinatapon sa Pluto, tapos doon ay dinalaglagan ng kanyon. Di ba? Ay, grabe. Kayo na mga kababayan, kayo na mag-analyze dito sa full video yung papanood nyo. At kung umabot ka sa video na to, kayo na banatan nyo rin to. Ano bang masasabi nyo dito sa kalbong ito na grabing halos hindi makain yung kanya mga sinasabi dito kay BP Sara. Grabe, no? Kay Tatay Digong, kay Baste, lahat ng mga Duterte, basta kung banatan nila ay talagang wagas, no? Hindi mo makakain. Alam mo, baklang kabayo ka, dapat yung pagsasalita mo, sabagay, yung pagsasalita mo ng mga ganyan na hindi makain, bagay lang sa pagmumukha mo kasi pangit kang kalbo ka, no? Susunod, baka pwede bang magpapostiso ka naman o paayos mo ngipin mo, magpa-cleaning ka naman, punyeta ka. O baka yung alas mo hindi maibenta or hindi man lang maisangla, kontakin mo, papadalang kita ng pampaayos ng ngipin mo. Kasi mukhang balita ko kasi kayo mga tanso vlogger hindi na kayo binabayaran ng tambaloslos. Kulang na yung inyong mga sweldo. Kaya kung magpaputak ka, kailangan galingan mong pumutak para madagdagan ng iyong bayad. Nako, alam na naman yan, kalbo. Sana hindi ka natubuan ng utak. Sabagay hindi ka natutubuan ng buhok eh. Kaso tinutubuan ka pa rin ng utak. Soon, mawawala na rin yung utak mo. At yung mga ginawa mo sa Duterte, merong karma yan. Okay? May karma yan. Kaming mga DDS mga babayan, hindi kami ganun bumabanat sa binabanat natin kasi nagre-reaction lang tayo. Pero pag may makikita kami mga ganitong mga tarantado na mga tanso vlogger na kung bumanat at baluhurain yung ating Tatay Digong, si BP Sara, kaming mga DDS, no? Babanatan namin yan. Punyeta kang kalbo kang kap, ano? Tawag kang kap. Kap kalbo. Mayaman daw umano to mga babayan eh. Soon, dapat magpaayos ka naman ng ngipin mo, punyeta kang kalbo ka. At hindi naman halata na mayaman ka, mahirap ka eh. Kasi kahit balutan mo ng alahas yung pagmumukha mo, mukhang mahirap ka pa rin. Oo. Ngipin mo nga, mukhang takot kang magpaayos eh. Mukhang takot kang magpa-cleaning, kaya ang pangit ng ngipin mo, kasi pangit ng mukha mo, dapat bagay mo rin sa pagsasalita mong gago ka. So ganito mga babayan, panoorin itong full video. Konti lang to, tapos sana sa video na to ay tulungan nyo ako magkomento. I-share sa mga babae natin para mapanood ni BP Sara at ay soon mailista itong tanso vlogger nito na kung bumanat ay bastusin ang pangalawang pangulo, si Mayor Baste, Tatay Digong. Okay? Tapos pinatanggol niya pa si Torre. Sus! Punyeta kang kalbo ka. So sana i-like nyo to mga babayan para mapanood din ng ating mga kumpare natin. At dahil alam ko magagalit ito pag ito ay napanood nila. So alright, so panoorin ito. Let's go! Baste! Malalagay ka sa kahiyan, pati ang pamilya mo. Yan ang ipakita mo kung marami akong alahas. Putang ina mo, mayaman ako, marami akong kwarta. Gago, inutil. Anong pakialam mo kung marami akong alahas? Pasikaw, hampas lupang patay, gutom. Putang ina mo. Yes, tama ka, Buntilaw. General yan. Experience yan sa labanan. Putang ina mo, Baste. Idimanda mo akong hindot ka.
Dahil tanga ka naman eh, bobo, duwag, wala kang bayag. Pukinang ina ka, puro ka porma. Eh sinasabi mong kinidnap ni General Torre yung tatay mong kriminal. Eh may warrant yun. May kaso yung tatay mo, putang ina mo ka. Doon mo isigaw sa ICC na kinidnap ang tatay mo. Gago. Sabi mong kinidnap yung tatay, hindi ka makamove on. Yung kapatid mong luka-luka na kulang sa kantot na si Sara Duterte, tanggap niya na nga sa sarili niya na hindi nyo na maibabalik ang tatay nyo dito sa Padansang Pilipinas dahil sa ginawang mga kriminal na kaso ng tatay mong gago. Kung ina mo ka, buha ka ng ina ka. Ha? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindig ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman Hanggang sa dulo, di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimutan.
sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinagkain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.